meta. Saktong-sakto yung pag-uusapan natin dahil dito sa M4, nakita natin yung pag-mature ng Echo as a team dahil nag-adjust na talaga sila sa meta na meron tayo ngayon. And ang maganda sa matchup na to, sobrang rich ng history na balikan natin yung mga kailangan pag-usapan pero magsisimula na, Chantel. Rekta na tayo sa drafting phase. Kitang-kita natin agad for Blacklist International, itinanggal na yung mga heroes na ayaw nilang makatapat. Siguradong hindi natin masyadong makikita ang Cho at Fredrin sa laban na to dahil napakaganda ng usage ng Echo recently doon sa mga naging laban nila. Now for Echo is also the same, having this glue, tawag nating Edward Salon at yung bagyong carry ni Yung Benecute. Ari, wala na, hindi na binibigay. Pero surprising, Benedetta is open, malamang. Oh! Barat's first pick. Ganon ka-confident yung Blacklist International na kunin to. Pero with this, Benedetta is open, pwedeng agawin ng kabila, pero mukhang ibibigay ng Echo kay Edward yung signature Benedetta niya. Oo, mabilis agad para dito sa side ng Echo din ang kanilang naging sagot. Alam mo sa atin, para nakikita natin ngayon sa drafting, magkakaroon ng struggle in terms of sustain jungles. Kasi binan mo si Fredrin, ang priority pick mo ay Barats. So, ubusan. So, parang ililimit, first nila si Cardisi. Pero maganda na nagkabigayan agad ang ating mga teams in terms of the meta heroes. Pero binanggit mo kanina si Benedetta, ngayon, i-secure ng Blacklist International yung kanilang mga mages. So, gusto nila dito ng early game, having Oheb on the Harit sa gold lane. Sobrang tagal nating hindi nakita si Oheb dito sa signature Harit niya way back pa dahil nawala to sa meta doon sa gold lane. Pero yung Ubi strat nila, gagana't gagana pa rin dito eh. Nakikita natin tong unting-unting bumabalik. Na pag-uusapan nga natin, Chantel, na bakit nga ba hindi naghaharit si Oheb? Eh, pasok naman na siya ulit. Ito yung sagot. Ngayon pa nila ilalabas. Pang Grand Finals pala. Nilagay na nila agad. Ngayon ang Ubi strategy for Blacklist ay medyo na-upgrade dahil magkakaroon pa sila ng sustain. Ngayon naman tingnan natin para sa Echo. Binanggit natin kanina na magkakaroon ng pigilan pagdating doon sa mga hero pool for the jungler. Kaya isi-secure agad ng Echo with this Akai na minahal ng mga tao MPL Season 10. Tapos respeto ka agad doon sa Estes na sinasabi ni Ma'am Shoes tuwing tapos ng interview. Kaya daw natatalo. Ay, oo. Kasi yung Estes daw ino-open eh. So this time natuto na ang Echo, hindi na nila i-open pa. Pero take note, yung Digi ayaw na din nilang ibigay dahil nga meron silang crowd control dito and si Sanford nagwawala tuwing may lapu-lapu. Pero I would like to point out the Akai pick of Carl TZ. All throughout the M4 World Championship, wala pang talo tong hero niya na to. Ito sabi nga ni Oh My Beauty, the Queen, we're kind of expecting that the teams will ban Estes and we're actually prepared for it. I'm looking forward to see Estes in the banning station. Ayan na. Answered by Echo, ganun kataas na ang respeto. Again, napakataas ng win rate ng Estes ni the Queen. Noon pa, parang may time na 93% out of all the games. At ngayon naman, ang kukuhanin is going to be Lolita. So agawan lang ng mga heroes ang ating mga players ngayon dahil isa din to sa mga usual na napipick para sa Blacklist. Very similar. Parang nagkakaroon niya ng agawan kung ano yung wala pa at kulang dito ng Blacklist. Kinukuha din ng kabila. Pero yung Benedetta na sinasabi naan kanina, hindi binan out ng Echo. So, parang confident yung Echo na ibibigay nila to kay Agent Zero. Pero the question is, ano kaya yung ibibigay ni... Matilda! Matilda Airlines! Ito na ang Matilda Airlines at isama pa ang Benedetta. So maganda yung dynamics ng dalawang teams natin dito dahil we have Sanford on the lapu-lapu, automatically parang kontrahan. Tatargetin ni Benedetta, tatargetin ni Edward si Sanji, tatargetin ni Sanford si Haji. Yun pala yung plano nila. Ang ganda nung ginawa nila dito, Chantel. Kasi comfort picks na naman yung pinili nila eh. Pero yung Echo, it seems like meron silang plano na, sige, bibigay namin comfort nyo. May sagot kami dyan. And dito magkakaalaban sa Game 1 kasi tansyahan yung mangyayari dito eh. Marami tayong games na nakalatag for this best of 7. Ang kailangan ng team dito ay kunin yung 4 na panalo para magtanghaling kampyon. So mahaba-haba talaga ang araw natin. Mukhang itong gabi natin eh, mapupuyat pa tayo. Oo, parang ready na ba ang mga... Uy, ito ang ating M3 Estes skin. At alam naman natin na lahat ng mga nakasubaybay ngayon ay may kanya-kanya ding pakulo kung paano susuportahan ang kanilang mga teams. Pero tamang sinabi mo dito, Sandy, na since tayo ay 7 games possible or best of 7 dito sa ating tournament, ito yung magseset ng momentum para sa mga teams natin na naglalaro ngayon. Kumuha na ng mga heroes na gusto nilang gamitin. Ito yung warning shot kumbaga para sa buong serye na to. Welcome to the Grand Finals of the M4 World Championship. This is Game 1, Blacklist International versus Echo. Alam mo, Santi, parang ito na yung mga moment kung saan ilalabas na lang mga players kung ano yung
yung parang it's now or never. Ilalabas ko na ngayon lahat ng mga naititira kong lakas. Kailangan ko na ipakita kung ano nga ba ang aking pinaghusayan, ang aking pinag-ensayuhan ng mga moments na gusto kong manalo. Literal na lakas ng Pinas ang ipapakita natin dito sa finals dahil dalawang PH teams ang naglalaban para sa kampyonato. Pero balikan natin yung in-game. Ngayon na lang natin ulit nakita si Oheb on the Harith. Ano kaya yung magiging difference nito? Kasi yung physical damage nila magbumula kay Wise and Edward eh. So paano kaya nila papatakbuhin yung mga teamfights mamaya? Alam mo, para dito sa Blacklist International, para magbibigay lang sila ng space kay Oheb eh. Again, ito ang pwede mangyari kay Oheb. Pagka nakaharit kasi siya, pwede siyang maging super aggressive. Yun yung difference kapag marksman yung gamit. So may tendency para sa kanya later on, pag tumaba yung kanyang hero, na siya yung mag-initiate rather for Blacklist International. Kasi may instant dive eh. Yan After nga. ng Zaman first, parang dire-diretso ka na dun. Parang basta nandun ka lang sa bakal na cross na nailatag mo, wala ka talagang nawala eh. No? Kaya very maingat yung ginagawa ng Blacklist sa early game kasi alam nilang item dependent yung kanilang heroes. Pero si Yawi ata na pasobra, hindi na nga tinamaan dito ng escalator papabalik. Wise, kamuntikan niya mahuli doon si Yawi. And kung sino kasi makakuha dito ng first blood, big advantage Chantel for the turtle fight. Oo, lalong-lalo na kung ang kanilang target is going to be the gold laner. And ang ginagawa ngayon ng Blacklist International is talagang pinoforce lang nila yung mga players na Echo na umuwi. Take note na nagamit na ni Yawi yung kanyang flicker. So ibig sabihin, wala na yung pang surprise play na pwedeng gawin ng ating mga teams. Kaya naman ngayon magkakaroon ng sayawan sa mismong turtle. Sanford ginamit ang Bravest Fighter. Nagharap siya na pwedeng hulihin. Pero ang ganda ng guiding wind. Eto na, Alec, to final blow. Kami in from Edward. Tapos si Sanji merong real world manipulation para retribution. Makukuha pa rin ni Wise. First blood will go to Echo. Sagutan lang dahil si Edward makukuha rin ng kanilang team. Pero top lane, may sagot si Oheb sa bagyo. Napakaganda ng ginawa doon ng dalawang kupunan kasi yung Echo may nakuha silang turtle nakuha silang 2 kills tapos yung Blacklist naman kuha ng turtle. Kaso medyo nalugi yung Echo kung titingnan natin kasi gold laner yung napita sa kanila on the top side. Benny Cutie is down once. So medyo kailangan niya pa maghabol eh. Same nga yung concept ng dalawang gold laners pala natin. Oo, mages pala, mage no? tapos item dependent. Sagutan lang actually kasi kung signature nila dati, wait lang, bottom lane, si Sanford ang target ng Blacklist International. Buhay pa rin, pero Haji, saktong-sakto yung pagkakabitaw niya ng skill. Kung hindi umabot si Haji doon, malamang makakasurvive pa itong si Sanford. Napakaganda ng decision making mula sa side ng Blacklist International. Pero this time, natuto na ang Echo. Aalagaan nila si Benny Cutie. Numinon Blast, hindi na tuluyang papatagalin pa para mahuli. Nung nakita niya yung Zaman Force, sabi niya, out na tayo. Napakaganda ng laning ngayon ni Oheb at pinag-usapan natin kanina yung Harith days ni Oheb. Before siya tinawag na Filipino sniper ng M3, kilabot muna siya ng mga mages. Actually, si Benny Cutie Lunox din. Kilala Dati, siya. Diba, remember that times. History talaga. History, binabalikan nila. May mga flashback yung mga players natin para din sa Grand Finals. Pag mga gantong moment pa naman din, teka, hero ko to eh. Oo, naalala ko kasabayan pa nun yung Alice. Yan. Di ba yung Alice na hindi naubusan ng mana? Oo, matik yung nangyari. Pero wait lang, case assault para kay Benny Cutie. Gusto sanang bumawi. Pero ang side ng Blacklist International, medyo nadidictate pa nila ngayon ang dikta ng ating laro. Yung Echo naman dito, kailangan talaga nilang makahanap ng perfect timing for Yawi to cast this Numinon Blast. Kasi ito yung magbibigay ng control para sa kanila. Pero mukhang si Benny Cutie naman ata ang planong bigyan. Pero wala naman silang vision. Ang ganda rin ng tago mode ni Benny. Alaga niya rin eh. Tago lang eh. Mahirap eh. Sabi niya kasi parang merong sustain dito sa may top lane. Meron pa matilate ever. Pero Bravest Fighter para kay Sanford. Doon sa may middle lane, take note na wala na siyang ultimate. Magkakaroon ng teamfight. Petrify play. Para dito kay Edward. Sakto kanyang Caesar hands against the Sanford nung time na yun. Diretso circling eagle para kay Oh My B. Turtle fight. Sisimulan na Luminon Blast para kay Yawi. Binitawan niya yung Numinon Blast. Dalawa matatamaan. May heavy spend din na binitawan. Kaso nga lang si Wise pa rin makakuha ng pagong. At ito naman, mamba out para kay Yawi. Meron dash para sa kanya, pero sakto, chrono dash. At tinapos pa ni Edward yung play against Echo. Blacklist International lamang sa teamfight ngayon. Si Agent Zero dito, sobrang linis ng ginagawa niyang mga plays na kahit yung Echo nahihirapan na sa sarili ng jungle camp, pero may plano sila ditong gumante. Pero yung Guiding Wind, pre, hindi mo talaga matatakasan basta-basta. Yung Blacklist International, prepared sila sa mga ganong teamfights at calculated talaga, Chantel. Alam kasi nila na ang Echo ay tinawag na Echo Express. So para mas mabilis tayo makakatakas, why not magkaroon tayo ng Guiding Wind? So maganda ang retaliation na ginagawa ngayon ng Blacklist. Bakit? Ganda ng matchup pala, no?
train tsaka aeroplano kasi Oo may nga. airlines. Ali kaya ang mas matibay, himpapawid pa kasi si Oh My Venus ang makukuha dito ng Echo. Ito yung perfect moment para sa Echo para bumangon sila doon mula sa pagkakalugi doon sa early game. Blacklist International, kailangan nila maging maingat. Hindi pwedeng mag-overextend katulad nito. Oh, binitawan na yung Zaman Force. Pero, game plan na lang yung buhay pero makakasurvive pa siya. Pero ang ginawa namang choice ng Echo dito, push tayo sa torre. Pero si Haji, sabi niya, kung-offer kita. No. Maganda ang depensa dito ni Haji. And for Echo, maganda rin ang kanila naging aksyon na hindi muna natin pilitin kumuha ng Torre doon sa may top lane. Dahil if ever na mag-go sila sa may top lane, automatic meron pang counter set ang side ng Blacklist International. So tingnan natin ngayon para sa side ng Echo kung ano kanila magiging sagot dito sa ginagawa ng Blacklist. We have Bloodlust Axe para kay Sanford dito sa ating laban. Ang ganda na ng pagkuha niya na itong item na to kasi pagdating sa teamfights, alam mong meron na siyang enough sustain para makipagsabayan eh. Pero mahirap talagang hulihin yung isang Benedetta pag ikaw yung lapu-lapu ah. Parang ang maganda ng target dito ni Sanford mamaya pag nagwala siya si Haji. Kakancel niya lang yung feathered airstrike pag tumalon siya sa backline. Oo, tsaka para dito sa mga players din natin, kailangan nila maging mapagmatsyag. Dito kay Agent Zero, Edward, Benedetta ang kanya nag-hero doon pero top lane, mukhang gusto pang i-DN pero makakancel dito. Oh my V, cancel ang dalawang ng blast. Ito na ang ibong Adar na dalawang lumilipad. Saktong circling eagle doon. Yawi ang kanilang target. That's away. There's a charge for the stun. Pero buhay pa rin ang mga players natin. Sanji. Another player in dito sa may top lane. Sanji, Haji. Ito na yung kontrahan na sinasabi natin. Chaos Assault and a kill para kay Benny Cutie. Napaganda na follow-up play doon na ginawa ng Echo para kunin nga yung kill onto Haji. Pero napakasakto din ng mga guiding win na ginagawa ni Oh My Venus just trying to save Oheb. Pero habang mangyayari lahat sa taas, meron namang bakbakan dito sa may bandang pagong. Bravest fighter para dito kay Sanford. Bangkori Cartesi Lord at tapos merong kill versus Wise habang si Edward Agent Zero aalis muna against Echo. Hindi niya basta-basta kakayanin yung dalawang miyembro na yon kaya good choice for Edward. Pero definitely, Echo ang nanlamang doon sa nangyaring trade-off na yon. Top lane, turtle lane, definitely in favor of them. Kasi yung Goldit, kung papansinin mo, Chantel, napunta na sa side ng Echo. Oo, nag-switch siya muna in terms of the lead. Again, Echo, nagkaroon sila ng play doon sa may top lane. Pero wait lang, Cartesi ang gusto nilang target doon. Pero Cartesi hindi magpapatinag at makakaagaw pa ng orange buff against Wise. Habang sa top lane, merong kill for Benny Cutie na kasama si Yao. A beautiful play coming in from Echo. This time, si Benny Cutie na ang lumalamang sa laning phase. Maaaring dalawang torre pa nga yung mabasag niya kagad habang yung torre niya ay untouchable pa. Ngayon yung Blacklist, alam natin na nagsastruggle sila habang may Numen Blast pa. Hindi aabot yung Daytona's Welcome. Mapipilitan dito gamitin si Wise yung kanyang ultimate para lang maging immune. Pero this time, mapapabakawi na yung Echo right after the pokes coming in from that middle lane. Ang gusto lang palang gawin ng Echo is makahit doon sa mga turrets para konti na lang ang buhay ng Torre doon sa middle lane. Habang si Cartesi, teka lang, top lane, ang gusto kong kuhalin, successfully masisecure niya for Echo and Blacklist right now. Dito na yung mga moment na pwede na i-activate ang kanilang Ube strategy, ang kanilang pagsasama-sama against Echo. Sobrang nakakatuwa panoorin tong dalawang teams natin, Chantel, kasi parang yung two teams natin, same sila ng nilalaro eh. Yung Echo, sila yung rumaragasa, sila yung careless palagi na pasok ng pasok, pero yung pagka-careless nila, nagko-convert into objectives. Nakakuha sila ng Torre, nakakuha sila ng Turtle, while yung Blacklist, passive sila, pero nag-aabang sila ng perfect timing kung kailan sila papasok. Oo, speaking of pasok na ang Echo sa rank 1 in terms of average kill, 16.1 Wow. per game. So napakataas niyan. And the Blacklist International, binanggit natin kanina kung paano sila magka-counter dito against Echo. Again, kilala sila sa isang team, as a team rather, na kayang mag-punish ng minimal errors. Yun nga. So, Echo dito, bawal silang magkamali. Lalong-lalo na, yung mga objectives natin ay Lord na. Bawal ang wrong move para sa game na to. Ito ang magdidikta ng buong serye, kaya naman kailangan maging maingat ang dalawang koponan. Pero Echo, they have the lead. The Sanji is low. Pumasok na nga dito si Edward with the final blow. Yung Lord naman dito ang pagkagawan, pero si Sanford nagwala na. Sakto naman, Lord manipulation para kay Sanji, pero tuloy pa rin ang laban dito sa ating Lord fight. Noble blast para kay Yawi, pero counter. Matatamaan dito si Benedetta. Edward is down sa kamay ni Sanford, habang si Wise dediretso sa Lord. Sino nga ba makakakuha ng unang Lord para sa ating laban? Sakto kay Cartesi with a retribution, sabay out for Blacklist International. Kailangan na magbakawi dito ng Blacklist International kasi kumpleto pa yung Echo at sila ang nagwawala, pero feathered airstrike mula kay Haji. Try to defend the middle lane, but Benny Cutie
Grabe yung ginawa niya doon na pag-burst down. Ngayon naman, Echo, talaga nakikita nila if ever na merong stationary hero. Yun yung edge naman ng hero ni Benny Cutie. Pero kinagandahan, for Blacklist International, mabilis lang ang pag-clear nila ng minion wave. Dahil meron silang parsa na mabubuhay 10 seconds dito sa ating laban. Pero masisira ang Torre. Uy, 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 Possible uy, uy. na sa may middle lane, may bina sa kanilang target. Nilatagan pa ng swimming pool, pero may flicker out. The Queen wants to get out. Sabi dito ng Blacklist International, and she is alive. Makakasurvive pero basagan Torres sa may bandang gitna. Wise naman ang probably next target pero may guiding wind din naman dito na pang save na naman si The Queen. But Echo, sila ang tuloy-tuloy na kumukuha ng control sa larong ito. Yung Blacklist, nahihirapan sila every time na magse-set up si Yawi kasi hindi nila nakikita eh. Laging nagtatago si Yawi eh. Tapos, yung slow, hindi gaanong nararamdaman kasi hindi naman sila gaanong naglalakad. Laging nagdadash itong si Edward. Oo, parang sinabi mo dito, for Yawi, ang ganda ng mga plays niya. Again, tinawag natin silang House of Highlights, kaya mayroon silang mga panggulat na play for Echo. Ngayon, yun ang kailangan bantayan ng Blacklist International. The Lord will march in dito sa may top lane. Sinabi natin, level 1, madali lang yan para sa kanila na depensahan. Here comes the reward manipulation, pero para ma-zone out lang ang mga players ng Blacklist International. Ang ganda ng depensa ng Blacklist International pero yung ginawa ng Echo doon on the top side, napaputok nila yung Torre. So mas madali na lang nilang i-penetrate yun later on. And kilala yung Echo sa identity nila na madalas silang ng backdoor. So hindi malabong magkaroon ng open spot dito tapos pag-push na naman si Benny Cutie eh. Kaya naman yung Blacklist, nagiging maingat sila. With the movement speed coming in from Edward, malabo naman na mangyari yon. Pero what if yung Echo gumawa naman at i-set up na naman nila yung ginagawa nila madalas? Ito rin pala yung contrast Alin? sa dalawang teams natin. Kasi yung Echo, mas kilala sila dun sa backdoor plays eh. Habang yung Blacklist, calculated Harapan lahat. talaga. So parang talagang magkaiba sila dun sa aspetong yun. Pero yung same set of heroes and strategy, halos same lang. Almost the same, no? So, pwede natin sabihin dito for Blacklist International, pwede silang bumawi. Pero for Echo, kailangan lang nila i-continue yung usual nilang ginagawa. At ang ganda ng point mo dito na same sila ng heroes, magkaiba ng playstyle. So, it's up to them kung paano nila kukontrahin yung isa't isa. So, maganda na merong hero dito si Edward na Benedetta dahil mabilis mag-clear na minion wave. Maganda din na may hero dito ang Echo na pang burst with Benny Cutie and even Carteezy para pang ipit doon sa Barats if ever na mag-detonas welcome. So, kontrapelo ang ating mga Pinoy teams. Kaya din naman sila ang nakita natin noon. Ang dami ng grand finals na nakita dito sa dalawang teams na to. Oo, itong Blacklist tsaka Echo talagang makikita nga nun, parang modern day rivals na nga sila. Oo nga. Sila na yung magkatapat from MPL PHS 10. Tapos umabot pa nag-upper bracket final sila dito sa M4. Tapos this time, nagkaroon sila ulit ng rematch and ito na yun. And nakikita natin difference in terms of the draft kasi comfort picks yung pinili ng Blacklist. Well, Echo went in for the comfort din naman pero makikita natin na hindi ito yung usual na comp nila eh. Para nag-adjust. Nag-adjust din sila. Again, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit Echo ay magaling sa pag-adjust sa mga teams. Dahil dyan, meron silang Lord dito sa ating laban. Ginamit na agad ni Haji yung kanyang feathered airstrike para middle lane pa lang mapigilan na yung minion wave. Narinig natin yung retribution nakuha ni Carteezy, yung buff ng dinosaur. Yun ang mahirap pag nakuha na ng buff yung dinosaur kasi kahit malaki siya, kahit si Wise makakakuha ng stacks mula dito sa incoming minion waves. Ang ganda ng strat niya. Ayaw niya lumiit eh. Liliit siya pag walang minions eh. Mahirap pagka lumiit ang dinosaur kasi yung damage din na kaya niya ibigay magiging kulang against Echo. So makikita natin si Sanji. Grabe si Sanji, by the way. Talagang nagzo-zone out. At nakita na, nagamit na yung sentry para malaman kung saan magagaling yung mga players. Lord mag-march in. Doon sa may top lane at bottom lane, ginamit ng wings by wings pa Haji. Nakita mo dun, Chantel, si EY sobrang liit na eh. Sinasabi natin, no? Ayan na nga. Ang ganda ng freeze na ginawa ng Echo para nga hindi makapag-stack to. Kaya naman medyo delikado ang Blacklist International. Agent Zero goes in with Electrofile Blow pero may Luminum Blast! Sakto naman doon sa dulo ng Luminum Blast habang si Benny Cutie mag-free hit lang din with a Ruby DD play. Tapos diretso sa may middle lane habang yung Lord mag-march in pa rin doon sa may top lane. Blacklist International kulang sila ng isa. Kailangan nila na set up play dito. Hachi gagamitan ng hero manipulation. Pero sakto ang Bravest Fighter italayo doon sa may Torre. Habang patay ang mga players ng Blacklist. Isa na lang. Echo with the tower lock and they will take game number 1. Echo showing everyone kung bakit sila yung umabot dito sa Grand Finals mula doon sa pagkatalo nila
against Blacklist International. Pero sobrang bilis nung pangyayari, Chantel, na hindi natin gaanong napansin. Ganun na pala kalaki yung gold lead na meron yung Echo, kaya ang tapang nilang pumasok. Alam mo yung parang naging play dito na Echo Express for the team is naging sobrang bilis pagdating doon sa pagkuha ng objectives to the point na hindi na nakahabol pa ang Blacklist International in terms of how they set up a play, how they will counter. Pero kita natin for Blacklist nandoon sana yung gusto nilang pang-counter. But for Echo, hindi na nila pinahinga pa ang mga players ng Blacklist up until the very end. And we could see them really zoning out each and every player of Blacklist. Echo loud, Echo proud. Para sa unang laban, ito yung sinasabi nating warning shot for the whole series. And they made a statement. Ganito rin yung ginawa nila nung upper bracket finals. Fast game nilang kinuha yung win nila doon. Pero yung naging istorya kasi doon, ang nanalo doon sa serye yun, Blacklist International. So hindi natin alam kung paano tatakbo tong storya na to. Kasi best of 7, very different doon sa best of 5 win. But with that, we can say na Echo, they came in prepared. Oh, yeah. Speaking of preparation, even on the draft, binanggit natin kanina that they were able to adjust doon sa Ubi strategy na alam nating lahat na sinabing hindi pa na-decode. But right now, with this type of playstyle na pinapakita ng Echo, pwede nating sabihin na lahat ng mga possible outcome in terms of drafting na paghandaan ni Coach Tiktak and the rest of Echo. Nakipagsabayan ng Echo doon sa lineup ng Blacklist. And we were shocked kasi early game, kontrolado ng Blacklist yung game eh. Protektado si Oheb. Ang ginagawa lang talaga nila dito, they were keeping him safe and successful sila doon. Meron silang Matilda eh. It's just that yung Echo, meron silang dito, yung killer instinct. Yep. Na pag may nakita sila, tara sunggaban natin. Speaking of killer instinct, isa sa mga nagpakita ng killer instinct at the time, kitang-kita ng last team fight is si Sanford. Kasi diba nakita natin nag-feathered airstrike pero dumiretso sa likod. After nun, even Kyrie went in for the heavy spin para mapalayo pa ang mga players ng Blacklist International. It's really more about map awareness and awareness kung saan pwedeng umikot ang mga players ng Blacklist International. Medyo grasping for breath kanina ang Blacklist International, pati rin tayo. Dahil kung iisipin mo, ang intense na laban, pero game number 1 pa lang. Game 1 pa lang, tuloy-tuloy, walang tigil yung mga crash. Kaya naman tayo parang kinakabahan din lahat ng Pinoy kasi alam natin, lahat tayo nakasuporta na sa dalawang kuponan eh. Hati na lang yung ating mga fans kung sino yung sinusuportahan nila at kung sino yung sa tingin nilang mananalo. Pero yung laban na yun na nakita natin, early game talaga, hindi mo alam sino lalamang eh. We were expecting na Blacklist International maaalagaan nila yung lead na meron sila. Pero Echo, nakakuha nga talaga sila dito ng momentum bandang mid-game at hindi na nila binitawan yun. Definitely yung Sansan duo dito yung nakakatakot. Ang linis nung pasok sa likod, perfect KDA pa nga ata si Sanji. Oo, tsaka parang sumakto din yung sa keys to awesome victory ng mga teams natin, specifically for Echo doon sa labang yun. Ang M4 Pass ay available na. Saktong-sakto kasi mainit yung labanan natin. Kaya kailangan nyo munang i-check out yan. Kumpletuhin lang lahat ng active tasks at walang kahirap-hirap ka makakapag-level 75 ng libre. Mag-login na dahil naghihintay ang exclusive rewards gaya ng Beatrix Light Chaser, Beatrix Stellar Brilliance at M4 Beatrix figurine. Ikaw, kamusta? Ilan na yung anong level ka na dun sa M4 Pass? Tinanong din kita. Oo. Kahapon nasa 60, ay hindi 40 plus pala. 40. Pangarap lang muna yung 60 plus. 60 plus. Kasi 75 yung pinakaangat, pero syempre yung mga nag-guess dyan, every guest kasi meron. May XP. Ayun ang mga kailangan gawin pala ng mga task para ma-encourage kayo. Kailangan nyo lang mag-login, kailangan nyo lang mag-share, kailangan nyo lang maglaro. Maglaro, yung one game a day. One game a day. Diba isipin nyo, ganun lang yung gagawin nyo. Pwede kayo makakuha ng mga skins. Pero hindi ko sure kung iuuwian tayo nila OSX, nila Manjin ng figurine. Nakita ko yung figure. Ang Ganun ganda, eh, no? ang Ang ganda ng figurine. Ganda. Si Beatrix din kanina, yung nakita nating voice over. Yung boses niya. Yung boses niya. Yung boses ng skin. Tapos yung skin nakuha ko na guys, level 87 na ako. Ay, totoo? Oh, level 87. Buta kang bilis. Ang ganda. Hindi, inubos ko yung sa fan support. Kasi may chest. Yun din. May isang Yan. way. Gagastos kayo. Pero yun nga, yung in-explain namin sa inyo kanina. Ay, maganda yung skin libre, eh. Oh, maganda yung skin. Worth it. Sobrang saktong-sakto yung skin na yun para sa mga ating mga players, yung mga Beatrix main dyan at mga gold laners. Pero after nung mainit na bakbakan na yun, ipapasa muna natin to sa ating analyst na si Butters. All aboard the Echo Express ngayong game number 1, and not just the Echo Express, a more calculated Echo Express. Welcome to the Analyst Stand. Kasama niyo ako ngayon, si Butters, at ako maghatid sa inyo ng analysis para sa seryeng ito. For game number 1, nakikita natin na Echo
beat Blacklist International for game number 1. But guys, this is going to be a long ride. This is a marathon. So sa mga fans ng Blacklist International dyan, ay wag kayong mag-alala. But we really have to talk about the things, kung ano nga ba yung mga nangyari dito sa larong ito. Dahil nakakapagtaka nga naman na parang nagkaroon ng change of tempo etong dalawang kupunan na ito. Guys, kung mapapansin nyo, mas naging aggressive yung side ng Blacklist International doon sa early stages ng game. And sa totoo lang that is a change of pace para sa kanila. And sa totoo lang, ang daming bait plays na nagawa ng side ng Echo dahil sabihin na lang natin, hindi nakabawi ang Blacklist International after nila maging matulin at madapa. Ngayon, looking at the itemization dito from the side of Echo, ay makikita natin na si Benny Cutie ay hindi agad kumuha ng boots to. He focused on the Clock of Destiny first, and that only means na talagang magkakaroon pa ng oras bago maging active etong ating Lunok. So, yun yung ginamit ng side ng Blacklist International. Kaya sila naging aggressive. Nakikita naman natin Mathilda, Farsa, napaka-mobile na heroes, si Haji at si Venus, talagang dinadalaw doon si Oheb para ma-take down dito si Benny Cutie. Although meron lang 1 death si Benny Cutie dito, pero yun talaga yung pinaka-game plan na gustong gawin dito ng side ng Blacklist International. And kung tutuusin in terms of the team fight, makikita naman natin na present si Haji, si Edward at si Oh My Venus. Pero for the very first time, dito sa M4 World Championship, meron tayong 25% team fight participation for Y. So that only means na parang nasira yung pwestuhan dito ng side ng Blacklist International. And if we would look at Benny Cutie, kahit yung aggression ay puro sa kanya, 720 gold per minute. At mapapansin natin in the early stages of the game, talagang nangunguna yung Blacklist International. Pero nung nakabawi na yung side ng Echo, ay para bang wala ng paraan para sa side ng Blacklist na magawan ng paraan yung kalamangan nila. Ngayon, gusto ko lang tignan dito is yung early stages ng laro ng side ng ng Echo, kasi hindi rin nila masyado nagamit doon yung real world manipulation dito ni Sanji. Ang real world manipulation po, yung nakikita niyo pong square doon sa ilalim, tapos meron po doon parang chessboard, yun. So parang yun yung nagko-control sa side ng Blacklist International. But in the early stages of the game ay hindi natin to masyadong nakita dahil nga naman ay sobrang ganda ng positioning ng side ng Blacklist International at ang dami talagang panggulo. And to the point na nga na naalala ko doon, so for some part of the game ay nagamit yun ni Sanji para makatake ng isang solo kill doon kay Haji. Ang daming na-control ng side ng Echo dito. But Sanji is our MVP of this game. KDA of 2,088 assists. Pero it doesn't mean na mataas ang iyong kills ay ikaw na ang pinakamagaling na player doon sa Land of Dawn. Makikita naman natin dito 8 assists, 608 GPM at yung kill participation niya is 77.5. Ang dami niyang napigilan na plays dito from the side of Blacklist International at nung nahanap na dito ni Sanji yung kanyang rhythm ay hindi niya na talaga tinantanan yung side ng Blacklist. You really have to look at din kung ano yung mga ginamit dito na spells ng side ng Blacklist International dahil dun sa Akai pick na ginawa ni Carl Tizzy, kaya naman napapurify, and that also enabled Sanji na mag-go all out kasi walang flicker panlabas dun sa real world manipulation. Now, looking at the heat map dito, kung papansinin ang sabi ng Echo dito sa heat map na to na okay, dinadalaw si Benny Cutie for the first 5 minutes. Pero alam natin na meron siyang Clock of Destiny at hindi siya agad makakalaban. So ano ang naging mindset ni Sanji dito sa larong ito? Pumunta doon sa may bottom lane, tulungan yung mga miyembro niya para mag-secure ng mas magandang laro para kay Sanford. At makikita natin na grabe din yung pag-enable ni Sanji kay Sanford. Kaya naman sila tinaguri ang San Duo na kailangang pigilan ng side ng Blacklist International. Let's head on sa ating highlights. Papansin nyo dito, yan po yung sinasabi ko sa inyo sa mga hindi po masyadong well-versed
in terms of MLBB. Yung square na po na nakita nyo na yon na ginagamit po dito nung hero ni Sanji, yan po yung isang paraan para makontrol dito yung mga members ng side ng Blacklist International. Kung makikita nyo, ang laki din ng atensyon na nakukuha niya para sa kanyang sarili. And dun sa mga slows na nagagawa niya, sa totoo lang parang hindi din makaalis yung side ng Blacklist International. And dun din nagko-correlate yung sa sinasabi ko na napapurify kasi dito si Haji at si Oheb. And that also means that merong zoning laban dito na nagkaroon or naganap para kay Haji at kay Sanji. Pareho silang G pero isang G lang ang namayagpag. And that is going to be our MVP of the game, Sanji.